Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ako po si Wilma, 39 years old. Isa din po ako sa mga masugid niyong tagapakinig. At nandito rin po ako para ibahagi ang istorya ng buhay ko. Karanasan na siyang naging dahilan para mawasak ang buong pagkatao ko. At para malinaw sa inyong lahat, ganito po nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. 4 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya, bago umalis ang aking ina papuntang ibang bansa, kinausap niya ako ng masinsinan. Anak, halika nga dito. May sasabihin ako sa iyo. Nakikita mo naman siguro ang kalagayan ng buhay natin. Kaya, naisipan kong makipagsapalaran sa ibang bansa. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Kaya, ipinapaubaya ko na sa iyo ang mga kapatid mo. Kailangan kong magsumikap dahil wala tayong aasahan dyan sa tatay mo. Nakikita mo naman siguro yung mga ginagawa niya, di ba? Kung hindi ako yung maghanap buhay, wala na. Kaya naisipan ko to. At kapag nakaipon na ako ng maraming pera, kukunin ko na kayo at lalayo tayo sa lugar na ito. Ikaw na muna ang bahala sa mga kapatid mo. Bukas na bukas din, luluwas na ako, anak. Mangako ka kay nanay. Huwag niyong pababayaan ang mga sarili ninyo. Yung mga kapatid mo, ikaw na ang bahala, ha? Ang sabi ni inay. Nay, ito lang ba ang paraan para mabuhay po tayo? Hindi na ba kayo makakahanap pa ng ibang paraan? Bakit yung mga iba, nabubuhay naman sila kahit na hindi sila mangingibang bansa? Nay, huwag ka nang umalis. Kailangan ka namin ng mga kapatid ko. Lalo na sila, kahit huwag niyo na akong isipin. Yung mga kapatid ko na lang ang wika ko. Alam mo, anak, magkaiba naman kasi ang diskarte ng mga tao para umasenso. Yung mga iba, kontento na sila sa ganung buhay. Samantalang ako, anak, may mga pangarap ako para sa inyo. Gusto kong maranasan ninyo ang maginhawang buhay. Yung mabili nyo lahat, yung mga gusto nyo. Hindi yung ganito, isang kahig, isang tuka. Alam mo, kaya magaan ang mga buhay ng mga ibang pamilya. Kasi, yung mga padre de pamilya nila, responsable. Hindi gaya sa tatay mo, irresponsableng ama. Ano na lang ang magiging buhay natin pag hindi ako gumalaw? Kung natitiis ng tatay mong makita kayong ganyan, ako, anak, bilang isang ina, hindi ko kaya. Kaya ikaw na muna ang bahala dito. Alam kong kayang-kaya mo, anak, ang turan ni inay. Yung pinapangarap mo, inay, at yung gusto mong buhay, gusto mong makamit ang mga yon. Gusto mo ring maranasan ang maginhawang buhay. Kahit
ito po ang dahilan ng pag-iwan mo sa amin. Nay, hindi mo ba naiisip na hindi madali ang iiwan mong responsibilidad sa akin? Hindi ko po kayang maging ina at ama ng mga kapatid ko. Nay, magtulungan na lang po tayo dito. Alam mo, Nay, mas gusto ko pa nga yung naghihirap po tayo kaysa naman giginhawa nga ang buhay natin. Magkakalayo naman tayo, ang sambit ko. Anak naman, Wilma, buksan mo ang isipan mo. Intindihin mo ang mga sinasabi ko sa'yo. Yung pinapangarap kong buhay, hindi yun para sa akin. Para yun sa inyo, anak. Ayaw kong maghintay na lang ng araw para sa pagbabago ng ama nyo. Gusto kong magsumikap. Kung walang pangarap ang tatay mo, ako, meron. Kaya, pasensya na. Ang wika ng aking inay. Maawa naman kayo. Huwag nyo nang ituloy ang binabalak mo, inay. Ayaw kong magaya ang pamilya natin sa mga nawasak dahil sa mga pangarap nilang makaahon sa kahirapan. Mas gusto ko na yung ganito, Nay. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Kahit mahirap lang ang buhay natin, ang importante, buo pa rin tayo. Wala pong silbi ang marangyang buhay kung wasak naman ang pamilya. Para saan pa ang pagsusumikap mo, Nay, na makaahon sa kahirapan kung mawawasak din lang pala ang pamilyang naging dahilan ng pag-alis mo? Pero, sige. Sa tingin ko naman nasabi ko na lahat yung mga gusto ko. Sige, Nay. Alam kong hindi na magbabago ang isip mo. Mag-ingat ka na lang at sana matupad mo lahat yung mga pangarap mo, ang sagot ko. Anak, maraming salamat ha. Buti naman at naisip mo din ang magandang plano ko. Pangako, anak, magsusumikap ako para makaahon na tayo sa kahirapan na ito. Pangako yan, anak, ang wika ni inay. Pagkatapos ang pag-uusap namin ng nanay ko, nag-empaka na ito. At gaya ng sinabi niya, kinabukasan, lumuwas na siya. Sa pag-alis ng aking ina, naiwan sa akin ang pinakamahirap na responsibilidad. Hindi madaling tumayong magiging ina sa ganong edad. Pero tiniis namin ang sobrang paghihirap at pangungulila sa aming ina. Yung hirap naming magkakapatid, dumoble pa dahil sa ginagawa ng aming ama. Dahil mahilig siyang makipagbarkada, lasinggero ito. Kahit alam niyang nag-iisa akong babae sa bahay namin, malakas pa rin ang loob niyang magyaya ng mga kaibigan niya para doon na sila mag-inuman. At pagkatapos ang inuman na yon, doon na rin sila matutulog. Na halos magkakatabi na kami. Hindi naman kasi ganong kalakihan ang bahay namin. At isa pa, wala itong kwarto. Dahil sa palaging ginagawa ng aking ama, kinausap ko siya. Tay, bakit po ganito ang ginagawa mo? Alam na alam mong wala dito si nanay. Bakit? Gustong-gusto mong tawagin yung mga barkada mo. At dito na kayo magpakalasing. At dito na rin sila matutulog. Hindi mo ba iniisip yung mga pwedeng gawin nila pag tulog ka na? Tay, hindi na po ako bata. Dalagang-dalaga na po ako. Huwag mo naman sanang bibigyan ng dahilan yung mga kaibigan mo para gumawa ng hindi maganda laban sa akin, ang sabi ko.
Anak, ito ang tatandaan mo ha. Walang sino man ang pwedeng gumalaw sa'yo. At kung meron man, ako muna bago sila. Kaya, huwag kang matakot. Lagi mong isipin yung sinabi ko. Nandito lang si tatay, ang inyong tagapagtanggol. Payakap nga sa maganda kong anak, ang sambit ni Tay. Tay, sige po, may gagawin pa pala ako. Maiwan ko muna kayo dito, ang sagot ko. At dali-dali na akong umalis. Sa mga sinabi ng aking ama, bigla akong nakaramdam ng takot. Lalo na nung gusto niya akong yakapin. Ibang-iba siya that time. Palagi siyang naglalasing. Pero bakit ganon yung mga sinabi niya? Gusto kong ikwento yun sa mga kapitbahay namin. Kaya lang, bigla akong nakaramdam ng takot. Hindi ko kasi alam ang maaari niyang gawin pag malaman niyang sinabi ko sa ibang tao ang sinabi niya sa akin. Mula nung ganon ang mga sinabi at yung mga inasal ng ama ko, naging maingat na ako. At pagkalipas ng ilang buwan, hinihintay ko na ang tawag mula kay nanay. Kinuha niya kasi ang cellphone number ng kapitbahay namin para daw makausap niya kami. Pero wala man lang tawag hanggang sa umabot na ito ng 2 taon. Wala na. Hindi na nagparamdam pa ang nanay namin. Yung mga pangako niya bago niya kami iniwan, naglaho na itong parang bula. Wala na yung buhay na pinapangarap niya. Totoo na nga ang sinabi ko noon. Yung sinabi kong magiging broken family din kami. Yan na kasi ang uso sa amin noon. Pag umalis ang babae or ang lalaki, wala na. Diyan na mawawasak ang isang pamilya. Habang iniisip ko ang mga yan, nung biglang dumating si Itay. At gaya ng dati, lasing na naman ito. At nung mga sandaling yon, kasama niya ang isa sa mga pinsan niya, si Chong Arnel. Wilma, si Chong Arnel mo, natatandaan mo pa ba siya? Ang tanong ni Itay. Oo naman po, Tay. Hello po, Chong. Kumusta po kayo? Ang sagot ko. Pinsan, dalaga na pala itong anak mo. Wala pa bang nobyo ang anak mo, pinsan? Ang sabi ni Chong Arnel. Oo naman, pinsan. Dalaga na. Gusto ko nang pitasin eh. Kumukuha lang ako ng tamang timing. Alam mo, pinsan, nabakuran na ang anak ko. Ibig sabihin niyan, walang sino man na makakahawak dyan. Pag-aari ko na yan, pinsan. Ang sagot ni Tay. Tay, ano po yung mga sinasabi mo? Anong pipitasin? At anong pag-aari? Parang may plano kang hindi maganda. Kung meron man, huwag mo nang ituloy dahil hindi ka magtatagumpay, ang turan ko. Wilma, pamangkin, huwag mo nang patulan ang tatay mo. Lasing lang yan. Normal lang sa mga lasing yung mga magsalita ng ganyan. Huwag mo nang intindihin ha. Sige, hayaan mo na siyang matulog muna. Ang sabi ni Chong Arnel. Ate, sino ba siya? Ang tanong ng mga kapatid ko. Mga pamangkin, ako nga pala si Chong Arnel nyo. Dito muna ako tumira habang hinihintay ko ang tawag ng agency. Mag-a-abroad din kasi ako eh, ang sagot nito. Ganun po ba? Okay po, mag-ingat kayo, ang sagot ng mga kapatid ko.
Tumira nga ang pinsan ni Itay sa bahay namin. Noong una, naging maayos naman ang lahat. Kahit na masikip ang bahay. Kasya pa naman kami. Yung mga kapatid ko, ang katabi ko sa higaan. Kaya lang, nagising na lang ako na si tatay na ang katabi ko. Bumangon ako at nagtataka kung bakit nandun siya sa aking tabi. Anak, anong masama? Anak kita, tatay mo ako. Normal lang na magkatabi tayo. Basta, maging mabait ka lang at idikom mo ang mga labi mo. Halika, may gagawin tayo. Huwag ka nang pumalag. Ibigay mo ang gusto ko. At kung ayaw mo naman at nag-iinarte ka pa dyan, buhay ng mga kapatid mo ang kapalit. Nakikita mo naman siguro at napapansin mong wala ang mga kapatid mo. Kapag hindi ka pumayag sa gusto kong mangyari, mamamatay lang naman ang mga minamahal mong kapatid. Nakikita mo ba tong hawak ko? Ito ang tatapos sa buhay mo pag nagkamali kang magsumbong o tumanggi. Ano, ibibigay mo bang gusto ko? Or bubutasan ko na ang tagiliran mo? Mamili ka. Ang galit na sabi ng aking ama. Sa mga sinabi ng tatay ko, takot na takot ako. Hindi ko alam yung mga sasabihin ko o isasagot ko sa kanya. At dahil sa takot na yun, hinayaan ko lang sa mga gusto niya. Ayaw kong mawala ang mga kapatid ko. Umiiyak ako habang ginagawa yun ni Itay. Sa madaling salita, pinaubaya ko na sa kanya. Pagkatapos nun, parang walang nangyari. Nagbabait-baitan ang tatay ko nung dumating ang pinsan niya at yung mga kapatid ko. Pinsan, kumusta? Ang tanong ng pinsan nito. Ayos lang naman, pinsan. Tapos na ako at sobrang solve ako, pinsan. Siya nga pala, Wilma, may pupuntahan kami ha. Kukunin ko ang mga kapatid mo. Kayo muna ng Chong Arnel mo dito. Sige na, pinsan. Aalis na kami. Ang sagot ni Itay. Umalis na nga sila at naiwan kami ni Chong Arnel. Wilma, alam mo na siguro ang gagawin natin ngayon. Gaya ng ginawa sa'yo ng tatay mo. Siyempre, yun din ang gagawin ko sa'yo. Ang nakangiting sabi nito. Bakit po? Bakit nyo ginagawa sa akin to? Ano ba ang kasalanan ko sa inyo? Bakit nyo sinisira ang buhay ko, ang pagkatao ko? Ang sagot ko. Alam mo, noon pa man, gusto na naming sabihin sa'yo yung totoo. Kaya lang, yung nanay mo lang kasi ang may ayaw eh. Ayaw niyang malaman mo ang totoo. Pero ngayon na wala na siya, sasabihin ko na sa'yo. Wilma, isa kang ampon. Oo, hindi ka nagkakamali sa narinig mo. Ampun ka lang, Wilma. At hindi namin alam kung sino yung mga magulang mo. Para kang kabuti na biglang sumulpot na lang. Kaya, ganon na lang ang itinuring mo ama. Hindi mo siya totoong ama. Ang wika ni Chong Arnel. Sa mga narinig ko, hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Parang namanhid ang buong katawan ko. Para akong nanghina na hindi ko may paliwanag. Nung time na nalaman ko ang buong katotohanan, parang nawala ako sa aking sarili. Para akong nablangko. Si Chong Arnel naman, kitang-kita niya
na ganon ang reaksyon ko. Pinagsamantalahan niya ako. Oo, gaya ng ginawa ng aking tatay-tatayan, ginawa din niya sa akin. Yung tinuring kong mga magulang, hindi naman pala sila ang tunay. Nakaramdam ako ng galit sa nagpakilalang ina ko. Akala ko, totoong anak nila ako. Kaya pala ganun sila sa akin. Lalong-lalo na sa itinuring kong ama. Ang sabi ko sa isip ko. Ganon ang nangyari sa buhay ko. Nasira na. Pang-umaga si tatay. Pang-gabi naman si Chong. Wala pa akong lakas ng loob para maglayas. Pakiramdam ko kasi noon, hindi ko pa kayang mabuhay ng kami lang ng mga kapatid ko. Pagkalipas ng ilang taon, nung ramdam naming magkakapatid na kaya na naming mabuhay ng kami na lang, nag-usap-usap kaming apat. Nung time na yon, alam na nila ang ginagawa nila tatay at Chong Arnel sa akin. Lumapit kami sa aming mga barangay official. Sila na yung tumulong sa akin para sa 2 taong umabuso ng pagkatao ko. At dahil sa mga tulong nila, nakamit ko ang hustisya. Nung nalaman nila ang buhay naming magkakapatid, nagbigay sila ng tulong. Sapat na ang tulong na yon para makapagsimula kami ng panibagong buhay. Doon na sa malayo sa lugar na itinuring kong may sumpa. Itinuring kong may sumpa dahil dito nasira ang aking pagkatao. Sa ngayon, malayo na ang narating namin. Yung 3 kong mga kapatid, sa awa ng Diyos, thanks God, nakapagtapos na sila sa kanilang pag-aaral at may maayos ng trabaho ngayon. Ako naman, ako na yung tumayong ina nila. Kaya hanggat maaari, ayaw na nilang magtrabaho pa ako. Ang gusto kasi nila, mag-relax na lang ako sa bahay kasama yung mga alaga namin. Dahil yun ang gusto nila. Hinayaan ko na sila. Hindi na ako kumontra pa. Okay na din yung nasa bahay lang ako dahil may mag-aasikaso sa kanila. Kahit lahat sila ay puro lalaki. Nagpapasalamat pa rin ako. Hindi kasi sila lumaking sakit sa ulo. Buti na lang at hindi sila nagmana sa mga magulang nito. Lalong-lalo na sa kanilang amang walang puso. Wala na kaming mga magulang ngayon. Masaya na kami. Sa katunayan, wala na. Hindi na nila nakita pa ang kanilang ama. At yung ama nila, hayun, himas rehas na siya ngayon. Habang buhay na pagkakabilanggo. Dapat lang na pagbayaran nila ang pagkakasalang ginawa nila sa akin. Yun ang nararapat sa mga taong walang puso. Dapat lang na maparusahan ang mga taong nagkasala para hindi na ito tularan pa ng iba. Dito ka na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Wilma. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Wilma. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!